So what's up mga idol? For today's video ay nandito ako ngayon sa Liger Zoo. Located ito sa Pililla, Rizal. Isa sa talagang dinayo ko dito ay ang kamangha-mangha at namumukod-tanging prehistoric o dinosaur bird. I don't know kung still nandito pa rin siya or buhay siya, pero nabalitaan ko kasi ay nandito yung ibon na yon, ang cassowary. So let's go! So yun, good morning. Today is Monday, alas 7:30 ng umaga. Medyo inuulan na nga tayo sa biyahe, pero mas gusto ko yan kasi mahalumigmig lang yung ambience. Chinempo ko talaga ng weekday yung alis ko kasi ayoko talaga ng matao yung lakad ko. Tignan nyo naman to, yung kalsada, solo-solo ko. Sarap bumiyahe pagka ganito oh. Kada alis nga ako, mas na-enjoy ko pa yung mga dinadaanan ko. Yan, yung ganitong view, napakaganda. Alright, touchdown! So, good morning po, ma'am. Yan. Kasi ma'am, 250. Bali yung entrance fee natin is 250. Ayan. Ito yung entrance fee. 250 for adult, 200 for kids and seniors. Parang may nabasa po ako, pag baby, libre lang. Apo, 1 to 2 libre. 1 to 2 years old, libre lang. Pag adult, 250. Senior and kids, 200 pesos. So, time check tayo. Alas 8. Alas 8 ng umaga. Narating ko tong Liger Zoo from Binangonan, Rizal. Parking. Nandito na tayo sa entrance nila. Papasok na ako. Okay, first stop natin, birds. So, una sa nandito ay ang Indian peacock. Ayan, tada, wow! Scientific name, Pabu cristatus. Description, males are blue with colorful tails. Females are dull and brown. So, let's proceed. Next stop natin, Philippine Eagle. Ay, tama ba? Oh! Philippine Eagle owl. Astig! Originated siya dito sa Pilipinas. Hi, little fella. Ito yung unang eagle na nakita natin. Eagle owl. Next stop natin, natatanaw ko na siya. Ito yung pinakagusto ko sa lahat. Ang cute ng kulay niya. White-bellied eagle. Stig. Ayan siya. Ito pala yung maingay. Para siyang batang umiiyak. Ang ganda ng kulay niya. White belly and dark wings. So, brown yung kanyang pakpak. You know, I love eagles, guys, sa lahat ng animals. Crested serpent eagle. Ito yung isa sa pinunta natin dito. Paulit-ulit ko nga sinasabi. I really love eagle because they shows characteristics ng pagiging isang great leader.
They are tenacious. Pag sinabi kasing tenacious, kung sa tao, relentlessly pursuing your goals in spite of adversities, in spite of setbacks, failures. Sila kasi, kahit umuulan, talagang bumabaybay sila sa impapawid. Natatanaw ko na marami pang ibon na nandito. Merong kakatus, merong pheasant. Bago malobat, pupunta na ako dun sa pinunta ko talaga dito, ang cassowary. So, dito tayo. Ostrich. So, eto, belong sila, may touch sila ng pagiging dinosaur. Ang taas, ang laki. Ang ganda nung kanyang mata. Parang may eyeshadow na pink. And yung kanyang beak color pink. So, eto mga idol, ostrich. Native sila sa Africa. Ayan. You know. Distracted sila sa mga accessories. Kinakain nila, akala nila feeds. So nagtanggal na ako ng mga accessories ko, Endrelo. Medyo nakakalbo na to. Hello. Sige. Mababait naman sila kaso nanunuka-nuka. Katulad na ito, kanina pa yan gumanganga ng ganyan, parang cobra. Hey buddy, di ka ba nangangalay? Kanina ka pa nakanganga. So, etong sombrero ko, distracted din sila dyan. Kanina pa nila tinutok kapag lumalapit ako. So, tignan nyo. Uy! Natuka ako nung isa kanina sa gante, pero hindi naman masakit. Oh, may sugat siya oh. Kadalasan pag ganyan may sugat siya, ginagamot. Mayroon kayo mismong vet. Yan, si Sir Cesar and si Kuya Anthony. So, kaya mas matagal yung buhay ng mga hayop sa loob ng pangangalaga ng tao kaysa nasa wild sila kasi natututukan sila when it comes to medicine and syempre sa food kasi hindi sila nakarely sa sarili nilang kakayahan na maghanap ng pagkain. Yun oh, ang laki, tangkad. Hey buddy. So, proceed na tayo sa nasa tapat, which is camel. Let's go. Uy, meron pala dito mga matching, oh. Dito yung mga kauri ko. Ha? Ito, di ba makake? Tama? Makak. Oh, makak pala. Makake. Ay, native po ito sa Pilipinas. Tama. Ayun. Ang alam ko nga, ang makak is endemic sa Pilipinas. In other word, wala nito sa ibang lugar sa buong mundo, sa Pilipinas lang makikita. Hello, buddy. Anong pagkain nila? Ay, aray. Bakit wild kayo? Papakainin ko naman kayo eh. Sinabunutan na. Hello. Native ka sa Pilipinas. Kapwa Pilipino ko kayo. Puti na mo. Kayo na nga lang nasa kulungan, nag-aaway pa kayo. O, dinadakma niya yun. Nakabidyo ka. Ay, naputol yung ating mic. Oh, yes! Hindi pala, adapter lang. Yes, kinabahan ako. May adapter pala siya. Kung hindi pa higitin ng unggoy, di ko malalaman na magkadugtong siya. Higit niya yung ating microphone. So, my fault. Masyado akong nakampante. So may pangalan pala sila, si Moy Moy, tsaka si Bastian yung umatak ng aking microphone. Not sure ako kung gumagana pa yung microphone ko, pero base kay Kuya Cesar, ano daw tawag dito, sa mga babae lang sila aggressive. Pero pagdating sa mga lalaki at lalo yung mga tagapag-alaga nila, maamo sila, ayan, hindi siya hindi siya tinatarayan. Ayan o, nahawakan niya ng freely. Ang cute. Moy. Moy Moy! Dito. Tingin dito. Moy. Ayan na, proceed na tayo dito kay Camel. Ano pong pangalan niya? Saddam po. Saddam. Hey Saddam! Parang ako yung nalulungkot kay Saddam kasi sa lahat ng species na nandito, siya lang yata yung mag-isa. May iba pa ba na mag-isa lang? Meron po. Masaya sana kung dalawa sila eh.
kagaya ng kasawa. Pero tingin ko, ay yung kaswari mag-isa lang din. Ito yung pangalawa natin pagpapakain. So nagpakain tayo kanina sa ostrich. Grabe naman, ang bilis mo naman kumain. Sadam, ang bilis ha. Para ka lang naglisaw ah. May pagkakataon po ba na nakakalapit talaga sa kanya, yung mga tao? Bihira po. Bihira. Iniiwas po namin na maaari. Kasi baka po madumihan. Ah, siya. Sa kasing ano yung laway niya kasi. Ayun sa mga tao. Pero pwede kaya akong lumapit, ganyan. Baka malawayan kayo. Hindi, okay lang. Di mo na ako maselan kahit lawayan niya po. Basta makalapit ako sa kanya. Kasi kala niya po kasi pagkain din. Kaya yan, yung ganyan. Uy! Possible pala yun. Hindi niya kaya ako lunukin na buo. Mahawakan lang po siya pagka may pagkain. Laki ng ulo. So, di nyo na kailangan pumunta ng Middle East. May kita nyo yung camel dito sa Liger Zoo, Pililla. So, bisitahin nyo sila para yung mga hayop na ganito is may budget sila pangkain. Laki oh. Parang dinosaur. So, proceed na tayo dun sa ipinunta ko talaga, ang cassowary. Let's go. Ano pang pangalan niyo, ma'am? Nora. Ayan, si Ma'am Nora. Siya yung naka-toka yata dito sa specific area na to. Saan po yung cassowary, ma'am? Yung malaking ibon po na related na sa dinosaurs. Color black na may blue head. Alam nyo, kaya ako gustong pumunta ng Australia dahil doon. So, pag nakita ko yun dito, no need na. Charot. Uy, ang dami ko na nakikita pero mamaya na sila. Kasi di sila talaga yung main reason kung ba't ako na dito. Nakita ko na ang mga leon, tigre. Let's go, cassowary. Ayun, nakita ko na po. Naka-isolate yung area nyo. Ang lungkot. Ayan guys. Ako yung nalulungkot para sa cassowary kasi alam niyo yun, ang hirap nung feel mo outcast ka. Tingnan mo, nag-iisa siya dito. Everyone, please welcome cassowary. Australian cassowary, mga idol. So native siya sa Papua New Guinea and syempre particular na sa Australia. So cassowary, from the word kasu means horned and wari means head. So horned head siya. Para siyang may helmet na sungay. Yan oh. So they are the most dangerous bird in the world, mga idol. So kaparehas ng kangaroo, ayan, meron din silang deadliest kick. Powerful kick na kaya talagang pumatay ng tao. But they are far more dangerous than kangaroo, mga idol, dahil sa matutulis niyang claws. Dahil ito yung talaga nagsisilbing pinaka-weapon niya. Pero unlike sa ibang mga hayop sa wild, mahiyain sila at mailap sa tao. Pero pag kinailangan at nakaramdam sila ng threat, doon na sila gumagamit ng defense mechanism, which is yung powerful kick nga nila. So mabilis din sila tumakbo. Kaya nilang tumakbo na 50 kilometers per hour. So kung naka-e-bike ka lang, kaya ka nilang abutan. Kailangan dito naka-ano ka, big bike para hindi ka abutan pagka hinabol ka nito. So yung pinakang contribution nila sa ecosystem guys, lalo sa forest ng northeastern Australia, they are the one who spread seeds. Malaking bagay sila pagdating sa pagtatanim ng mga puno kasi sa pamamagitan ng pagkain nila ng mga prutas na ikakalat nila yung mga buto na kalaunan nagiging puno. So we are standing in front of living dinosaur, mga idol. Prehistoric bird to. Next stop natin, USA. First time ko makakita na ito guys. Nakikita ko lang to dun sa mga kalsada, umiilaw. Well, yung USA naman, they can be found worldwide. Pero napaka-rare din nila makita kasi sa mga liblib lang talaga sila nakagubatan na naninirahan. Merong isang USA dito pag-gala-gala lang siya. Oh. Ayun, hindi siya nakakulong. Pwede siya lapitan, si Rudolph. So, babay na tayo kay Rudolph. Ayan siya.
Bye-bye, Rudolph. Bye-bye. Busy siya sa pagnguya-nguya niya dyan. Yan, donkey. May mga donkey sila dito, mga idol. Donkey, mga idol, ang lifespan nila is 25 to 35 years. They are friendly, intelligent, at hindi sila aggressive. Kinakain nila, yan. Nagre-react ka. Sinabi ko hindi aggressive, nagre-react eh. So, hindi sila native dito sa Pilipinas, guys. So, meron dito albino water buffalo. Puting kalabaw, mga idol, astig. Sa Australia lang makakita nito. Hindi siya native dito sa Pilipinas. So, ewan ko kung ano pa yung mga endemic dito sa Pilipinas na makikita natin sa loob. Let's go! Puro laway na ako ng camel. Okay lang, masaya naman eh. Kahit amoy panis na laway na ako. Mga idol, meron din ditong Xoloitzcuintli. Ayan. Yung mga asong walang balahibo, guys. With scientific name na Canis familiaris. Native siya sa Mexico. They are known for being loyal, kind. They are not aggressive, pero mukhang kabaliktaran yung nakikita ko. But, bakit ito nananahol? Hello, Xoloitzcuintli. Wala ba silang mga pangalan? Wala po eh. Ito yung lahi ng aso na nag-exist 3,000 years ago. So, lumang uri na to ng mga aso. So, yung kanilang lifespan, 13 to 18 years, mga idol. Uy, ito, ang galing naman. Tupa, yun oh. Hey, buddy. How are you, buddy? Wow, astig! May orangutan, mga idol. Hello! Sumatra. Sa lahat ng unggoy po or sa lahat ng ano, yan yung pinakamatalino. Kahit mga gorilla, hindi po yan. Yan talaga. Ano siya? Aggressive siya? Crazy po siya kasi hindi po sa salita sa tao na hinawakan namin. Ganun. Ay, hindi Pag kami siya. magkakawak na ganito lang, paano naman sana namin? Mabait. Oo. Pag ibang tao. Baka mahila. Anong pangalan niya po? Sumatra. Sumatra. Babae. So, orangutan means man of forest. Galing pala siya sa Malaysia, Opo, pero ibang meron bansa din talaga neto galing sa isla ng Borneo. Doon sila madalas. Yun yung liger natin. Liger, crossbreed. Opo. So yung liger, mga idol, di sila may kita sa wild kasi product sila ng crossbreed sa pangangalaga na sila ng tao ginagawa. Anong pangalan niya, sir? Ukraine. Ukraine. Parang baka yung ano niya. Tigtunog. Yun o. Eh, white tiger. Ganyan lang po. King of the Jungle! Hi! Ito na yung pinakamalapit nating interaction sa King of the Jungle. Hey, warrior spirit. They are well known sa pagiging matapang. They are brave. They are strong. They are territorial. Kahit na hindi sila yung biggest among them all, pero yung mindset nila, ano, talagang kahit yung elepante, ang nasa mindset nila, pagkain lang kita. Ano po yung puti? Oh, white lion. Ano po pangalan niya? Zero. Zero? Hi, Zero. Zero. Uy, narinig ko for the first time ang kanilang huni. Zero. 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 Galit ka, Zero? Okay, malapitan na encounter sa white lion. So yun na, Steve, may binturong, guys. Para siyang pinagalong pusa at oso. Kaya nga siya tinawag na bear cat. Di na natin kailangan maghanap pa sa mga kagubatan ng Palawan. Nandito na siya. Everyone, please welcome Binturong. So yun, mga idol, akyat tayo dito para malapitan natin. Makakuha tayo ng close up. Close up, look, close look. Hey! Ito na, mga idol, Binturong. Ayan siya, malapit na. Ayan siya, mga idol.
idol, meron dito. Ayan, musang. Uy, astig! Ahas! So, nandito na tayo sa area ng mga reptiles, mga idol. Pag sinabing reptiles, ito yung mga nangingitlog at may mga kaliskis. So, itong albino, Burmese python din siya, pero color yellow. Yung kulay ng kanyang kaliskis malaaraw. Dilaw na dilaw. Uy. Ganda ng kulay, oh. Hey, buddy. How are you there? So yan, nagpaalam tayo na baka kung pwede pumasok dito. So bawal to. Let's go. Gusto ko lang malapitan tong crocodile. Ano siya? Saltwater po yan. Saltwater 16 po. Ay, grabe, ang laki. 16 po. Ganun po siya pag may malapit yung tao, ganun po expensive po. Ganyan yung mga teknika niyan, tahimik lang, tapos biglang aatake. Yan, thank you so much po kay Sir Peter. Siya yung ating tour guide. Thank you. Shout out, big shout out, napaka-accommodating na staff. Hanggang dun sa kanya. So ito, nandito tayo sa harap. Tagiliran pala. Nasa tagiliran natin yung saltwater crocodile na 20 feet. Kasi si Lolong 21 feet din eh. 21 feet. Almost kasinlaki na to ni Lolong, mga idol. Sobrang laki niya. Lucky shit. Hirap na hirap siyang bumalik, oh. Bigat niya eh. Hey mga idol, meron dito green iguanas. Wow, hi buddy. 15 to 20 years, ganito na sila kalaki. Kaya mga idol, tutulungan tayo ni Kuya. Ano pa pangalan niya, Kuya? Noel po. Noel. Ayan, si Kuya Noel, siya yung isa sa mag-assist sa atin sa paghawak na itong malalaking ahas. Ayan. Ito, pangarap ko talaga to, makapagpa-picture at makahawak tayo. Ito yung hahawakan natin, mga idol. Oh, lupit! Guys, nalilingkis, mga idol. Ayan, oh. Ang laki. Bukan natin mapagpa-picture. Pwede ko pa hawakan yung huli. Sige po. Labanan niyo lang po ah. Guys, ang lakas niya. Hirap niya labanan. So base, ang alam ko itong mga to, talagang tumatagal sila ng years. Talagang 50 to 150 years. Ang lalaking pagong, mga idol. Parang mga kasing haba ng 3 ruler, mga idol. Thank you po, Sir Peter. Sige po. Ingat. Thank you so much. Nalapitan natin ang malapitan yung buhaya. Pag nasa loob ka ng ganitong sanctuary, parang hindi mo nararamdaman yung pagtakbo ng oras. No rush. Bawat minuto talagang ma-enjoy mo. Sobrang nag-enjoy ako. Kahit mag-isa lang talaga ako. All by myself. As always. Sana sa susunod may kasama. Joke lang. Hindi naman sa nagpaparinig, pero parang gano'n na. Joke lang. So siguro, lahat ng hayop dito sa matotal, I guess, nalibot ko naman 85%. Merong mga maliliit na details na hindi ko pa napupuntahan. Papahinga lang ako. Kita niyo. Iba-ibang huni nandito. May peacock. May huni ng tubig. May yung mga tigre tahimik eh. Tutulog. Doon sila sa likod ko. So, pauwi na tayo kasi hanggang 5 lang sila and anong oras na? 4:30 na. Inaantay ko silang mag-roar pero hindi pa rin sila nag-roar. Hi, bye-bye. Uwi na ako.